pag-uusapan po natin ano ang tamang response ng mga mamamayan ng kaharian ng Panginoon. There is a story of a farmer na malapit ng mamatay. Tinawag niya ang kanyang dalawang anak na lalaki. Dalawa lang anak niya eh. Pero, batugan yung mga anak. Kaya siguro namatay yung tatay kasi na-overfatigue na yung tatay, yung mga anak na willy ng kalalaro ng Minecraft. na kalalaro ng cellphone o kababasketball o kababarkada. Kaya on his deathbed, he told his children, mga anak, meron akong sekreto na nais sabihin sa inyo. Nakita mo yung lupain na aking inaararo? Sabi niya, inaalagaan ko. May inilagay dyan ang lolo ninyo na treasure. Ilang inches lang mula sa face of the earth, nandoon ang treasure. Sinabi ng lolo nyo sa akin kung saan nakalagay yon, pero nakalimutan ko kung saan, sabi nung tatay. Kaya ang gawin ninyo ay araruhin ninyo yung lupa. Baka makita ninyo yung treasure. So, ang ginawa ng magkapatid kasi excited sila, makita yung treasure. Nagsimula silang mag-araro ng lupa, magsimula silang maghukay sa lupa. Sabi nung isang kapatid niya, ang tagal-tagal na nating naghuhukay dito at nag-aararo dito, wala tayong makita. Siguro para mapakinabangan itong ating hinuhukay at saka inaararo, lagyan natin ng mga seeds ng palay at ng mais. So ganun ang ginagawa nila, hukay, tapos sabwag ng seeds, hukay, and then lagay ng seeds. Halos maubos na nila ng hukay yung buong lupain, wala silang makitang treasure. Pero napansin nila, yung mga seeds na kanilang, ang tawag doon, hinasik, namumunga na. Tumubo na at namumunga na. Kaya napilitan silang huminto sa paghuhukay sapat kailangan nilang anihin yung kanilang palay, yung kanilang mais na kanilang hinasik. Nung matapos na silang ani, nag-resume ulit sila ng paghuhukay. Sabi nung isa, sige gawin ulit natin, lagyan ulit natin ng seeds. Naubos na nila ng hukay ang buong lupain, wala pa rin, sabi, hindi pa rin nakita. Pero, napuno na ang mga kamalig ng palay at saka ng mais. Isang araw, merong isang negosyante na nakakita ng kanilang palay at saka mais, binili yung kanilang palay at kanilang mais at ang laki-laki ng kinita nila. Doon nila na-realize na ang treasure pala na pinapahanap sa kanilang tatay ay walang iba kundi sila ay magsipag at magtanim sapagkat tiyak nakikita sila. Mga minamahal at iniibig sa ating Panginoon, ganun din ang ating Ama na nasa langit. Wala siyang ibang dinidesire at wala siyang ibang ninanais para sa atin, kundi ang makita tayo na gumagawa at namumunga sa kanyang kaharian. Amen. Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, nais ng Panginoon na ikaw ay maging mabunga. The desire of God for us is to become fruitful. Sinabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ulitin po natin ang sinabi ng Panginoon. I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ngunit sa parable na atin pong binasa, nakita po natin na hindi lahat ng mga
seeds ay nag-sprout. Hindi lahat ng seeds ay nag-prosper. Hindi lahat ng seeds ay namunga. Iba sa kanila, kinain ng ibon. Iba sa kanila, namatay dahil inapak-apakan ng mga paa. Ang iba sa kanila ay natuyo ng araw. Ang iba ay na-choke ng iba't ibang mga damo. At ang iba naman sa kanila ay namunga ng tag-100, ng tag-50 at ng tag-10. Maaring magsabi kayo, anong klaseng farmer itong farmer na ito? Bakit siya ay naghasik doon sa mga kalsada? May namang tao naghasik sa kalsada, Brother Roger? O bakit itong taong ito ay naghasik sa may damuhan? O bakit itong taong ito ay naghasik sa batuhan? Bakit ang taong ito ay naghasik sa matabang lupa? Actually, ang farm sa Israel noon ay hindi kagaya ng farm na meron tayo ngayon. Karamihan sa mga farm sa Israel noon ay mga makikitid na mga farms. Hindi yun malalawak na farm. Yung parang ginagawa ba ng mga farmer natin sa mga kabundukan, sa mga katigsan. Usually ganun ang style ng farming nila. Hindi kagaya ngayon na may irrigation, na well-padded yung lupa and everything. Pero sa kanilang sitwasyon noon, narrow at ang kanilang mga taniman. At sa paligid nito ay maaring may mga bato, may mga hilamon, may mga thorns and thistles at maraming mga daanan ng tao. So ito po ang sitwasyon nila. And I would like to focus this morning about the parable of the sower, the seeds sown along the path. Yan po ang atin pong pag-uusapan ngayong umaga. Doon po ako mag-focus sa mga seeds na naihasik doon sa kalsada. Sa verse 19 ng verse na ating binasa, Matthew chapter 13, makikita po natin that Jesus explained that Satan is actively taking action in order that the Word of God will not remain on us. Tama no? Tingnan niyo po sa verse 19 ng atin pong binabasang teksto. Ang sabi po sa verse 19, ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. By the way, there are different elements po ang parabulang ito ng ating Panginoon. Una, yung mga hasik, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Tama no? Ang tinutukoy ng ating Panginoon sa mga hasik ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Ang binhi naman, ang tinutukoy ng ating Panginoon ay ang kanyang salita. Ang mga uri ng lupa naman, ang tinutukoy ng ating Panginoon ay ang mga tao. Ang puso ng tao, ang buhay ng tao. At alam natin, ang puso ng tao, sa atin pong pinag-uusapan noong nakaraang buwan, it talks about the whole person. It's not only the heart, it's not only the emotion of the person, but the whole person. That's why the Word of God is not only applicable for spiritual life. The Word of God is applicable to every aspect of our lives. Amen. Ang salita ng Diyos applicable sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa ating pag-aaral, sa ating pagninegosyo, sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating trabaho, sa ating pakipagrelasyon sa ating kapwa. Ang salita ng Diyos applicable sa lahat ng bahagi ng ating buhay. It's not only spiritual life. Hindi lamang ito tungkol po sa simbahan, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tumutukoy sa buong bahagdan ng ating buhay. Napakaganda yung testimony ni Sister Jelek noong Sunday sa kanyang mensahe.
Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbago ng kanyang kaisipan at ng kanyang buhay. Ang salita ng Diyos ang naging dahilan upang kanyang talikuran ang kanyang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Ang salita ng Diyos ang naging dahilan upang mabago ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa, sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ang salita ng Diyos ang naging dahilan upang maging sa gitna ng pagsubok, ito'y kanyang napagtagumpayan dahil ang salita ng Diyos ang nagpalakas, nagpaalala at nagpatibay sa kanya. Napakahalaga ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa ating pong spiritual na buhay, kundi sa ating pang-araw-araw na buhay. Because the way we deal with life must be founded on the Word of God. Ang sabi po natin sa atin po, tayo pong mga Kristiyano, ang salita ng Diyos is the final authority in life and in practice. Not only in religion, but in life and in practice. It is the final authority. Kung kaya't ang bawat desisyon po natin, ang bawat relasyon po natin, ikinukumpara po natin ito sa salita ng Panginoon. And if we found our decisions, our manners, and our lives not in harmony with the Word of God, ang salita ng Diyos ang nasusunod. Ang salita ng Diyos ang siyang ating ina-adapt. Amen. Hallelujah. So, Satan in this passage of verse 19 is being pictured by the Lord bilang mga ibon na walang ibang ginagawa kundi lumapit doon sa mga seeds at kanila itong kinakain upang hindi na ito tumubo at hindi na ito mabuhay. And that is also what Satan is doing sa buhay ng mga Kristiyano. Hindi po mga unbelievers itong tinutukoy ng ating Panginoon. Mga nakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ang gusto ng kaaway. Ang nakawan tayo ng kautuhanan ng salita ng Panginoon. Maraming paraan ang kaaway upang tayo po'y pagnakawan ng salita ng Diyos. Sa anong paraan? Una, Satan keeps people from giving serious attention to the Word of God. Ang ginagawa ng kaaway ay i-distract po tayo sa atin pong attention sa salita ng Diyos. Amen. Ang dahilan kung bakit tayo nag-online service ay upang maabot natin ang mga tao ng salita ng Diyos. Amen. Pero may mga Kristiyano na hindi na sila magsimba kasi pwede naman sila mag-attend sa online habang naglalaba. Habang naglilinis ng bahay. Ay, hindi muna ako magsimba, meron naman sa TV. Kasi marami pa akong labahan, kaya habang ako naglalaba, makikinig lang ako sa TV. We are being distracted by the enemy. Hindi pa ba natin nare-realize yung ganong mga bagay? Dinidistract po tayo ng kaaway at finifeed po tayo ng isang kasinungalingan. Pwede kang makinig ng salita ng Diyos habang gumagawa ka ng mga gawain sa bahay. Di ba alam po natin ang istorya ni Martha at saka sino nga ang kapatid ni Martha? Maria. Si Mary at saka si Martha. Sino ang pinarangalan ng ating Panginoon? Si Maria o si Martha? Bakit? Bakit ano ba ang ginawa ni Maria? Nung bumisita ang Panginoon, anong ginawa ni Maria? Umupo siya sa paanan ni Jesus. She gave serious attention to the instructions of the Lord Jesus Christ. Amen. Ano naman ang ginawa ni Martha? Nagluto ng bilo-bilo. Habang nakikinig din siya sa sinasabi ni Jesus, nakikinig din naman doon kasi maliit lang naman ang bahay ng mga Israelita noon. Hindi naman mansion ang mga bahay nila noon eh. Ang liliit lang ng bahay nila kaya kung may nagsasalita sa may sala, naririnig hanggang sa kusina. Yun ang punto ni Martha. Panginoon, sabihin mo naman si Maria na tulungan ako. By the way, naririnig naman doon sa tindahan, sa lutuan eh. Wala namang nawala. But it is a lie of the enemy
Because if we want that the Word of God will remain in our hearts, we need to give full attention to the Word of God. Yan ang dahilan kung bakit pag tayo po nagbabasa ng salita ng Diyos, tumatayo tayo. Kasi gusto po natin maibigay ang full attention sa Word of God. We refuse to open our Facebook accounts habang nagbabasa ng salita ng Diyos kasi natapos mo nang basahin. We refuse to speak with one another habang nagbabasa ng salita ng Diyos sapagkat gusto po natin full attention ng ating ibigay sa salita ng Panginoon. When somebody is preaching, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos at hindi po tayo nagbubukas ng ating social media accounts. Pwedeng magbukas ng cellphone kasi nandoon ang Bible ninyo, pero hindi social media accounts, Brother Roger. Nagbago na kasi ngayon ang itsura ng Bible. Sa panahon ni Moises, ang itsura ng Bible ay bato. Tama, no? Tama, no? Nakasulat sa bato yung Word of God. Sa panahon ni Isaiah, ang itsura ng Bible ay scroll. Sa panahon ni John the Beloved, ang salita ng Diyos ay libro. Kagaya nito. Sa panahon natin, ang salita ng Diyos ay binuo ng yung 66 na libro, ginawang isang libro na lang. Diba? 66 books ang Bible. The Bible is a library. It is composed of 66 books. Kaya pag kayo po'y may dalang Bible, gusto sabihin, isang bookshelf na agad ang dala mo. 66 books ang laman nito. Pero sa panahon natin ngayon, dito na nakalagay ang Bible. Nagbabago ba, Brother Roger? By the way, pag tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos at may nangangaral ng salita ng Diyos, give full attention to the Word of God. Pag mayroong mga katabi ka dyan na kinikwentuhan ka na minamarites ka, sabihin mo yung sinabi ni Jesus kay Peter. Anong sinabi ni Jesus Christ kay Peter? Brother Roger. Hindi mo maalala, Sister Helen, anong sinabi ni Jesus kay Peter? Get behind me. Umalis ka. Disturbo ka. Rebuke that person. Makinig ka ng salita ng Diyos. Maliban lang kung nagtatanong siya. Actually, ganun si Pablo, may instruction sa mga babae, di ba, Sister Billy? Anong instruction ni Pablo sa mga babae? Pag sa mga pagtitipon, sa mga gawain, pag may tatanong ka sa iyong asawa, tumahimik ka. Pag umuwi ka na, doon ka palang magtanong. Hindi na habang may nagpipreach sa harapan ay sabihin mo yung asawa mo na, may kinaydoy? Ano pa mga pangutana? Ano kagsuya? Nalakni mo ka bayay? Kung niyo-niyo ka mga pangutana. Ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Pablo, pag may tanong ka sa iyong asawa, hintayin matapos ang gawain. Doon ka palang magtanong sa kanya. Kasi pag tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, we give full attention to the Word of God. Yan ang isa sa mga strategies ng kaaway. Ikalawa, ang nung ginagawa ng kaaway, he causes feelings of aversion to block the Word. He causes the feeling of aversion to block the Word. Ano yung mga feeling of aversion? Yung ating mga hinanakit kay pastor, ginagamit ng kaawayan para hindi natin marinig ang salita ng Diyos. Yung ating hinanakit doon sa nagpipreach ng salita ng Diyos sa harapan, ginagamit ng kaawayan para hindi natin marinig ang salita ng Diyos. Hinaray si daw, pay kabubanal-banal, pero bukura talaga kina. Asi nagpipreach pa kina sida. Pag tayo po ang nasaktan, tayo ang naapektuhan ng taong yan, merong wall, tama no? Ang ganda ng Word of God na pinapangaral ng tao, pero ang nakikita mo sa kanya, yung kanyang pagkakamali, yung kanyang pagkukulang, yung kanyang naging behavior, yung kanyang naging pakikisama sa iyo noong una. Our feelings are used by the enemy to block the Word of God. Or sometimes our feelings or his language, na-offend tayo sa language ng preacher. Lalo na ngayon na mahirap na mag-preach ngayon, Brother Roger. Kasi dapat mag-preach ka ay politically correct.
Pati sa church, gusto nilang politically correct ang sabihin ng pastor. Ano na lang ang layunin namin bilang mga preachers? Kung politically correct na lang ang gusto nyong marinig, at ang gusto ng marinig nila ay nakaka-bless at hindi yung nakaka-rebuke. Gustong-gusto ng maraming tagapakinig ngayon na nakaka-bless ang kalang marinig. Pero pag nire-rebuke sila, sinasabihan nila yung preacher na, judgmental yan. Holier than thou yan. Brothers and sisters in Christ, we are preachers and we are not motivational speakers. Malaki ang kaibahan ng mga preacher sa motivational speakers. We are not motivational speakers. We are not motivating you. But we are preaching the Word of God. It is the Holy Spirit na siyang gagawa at gagalaw sa inyong mga puso in order for you to do what the Word of God is doing. Kung kami po'y mangaral lamang ng mga bagay na nakapag-bless para sa inyo, hindi na sana napugutan ng ulo si Pablo. Hindi na sana binato si Esteban. Maging ang Panginoong Hesukristo ay hindi napako sa krus kung nakaka-bless ang kanyang sinabi lahat. But what Jesus said has offended the religious leaders of Israel during the time. That's why wala silang ibang inisip, kundi hanapan ng pagkakataon na kailang mapatay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaming mga mangaral ng salita ng Diyos are preachers and not motivational speakers. Sometimes we use motivational words to motivate every one of us. But our primary task is to preach the Word of God. And when we preach the Word of God, it is the truth. And the truth, hindi lang po sometimes, but all the time, hurts. Tama yan ba, Brother Roger, no? The truth hurts. Kaya kung kayo po'y nasaktan sa pangaral ng pastor o na nangangaral sa harapan, your only response is, Panginoon, patawad po. Nagkamali ako. At kung ang mangaral naman ay nagkamali sa kanyang pangaral, the Lord will also rebuke him and he should also ask for forgiveness sa ating Panginoon. The language of the preacher sometimes are used by the enemy in order for us not to hear the Word of God. Or simply, we are against the truth of the gospel. We are against the truth of the gospel. Sapagkat ang sinabi ni Pablo, the gospel is foolishness to the Gentiles, and it is a stumbling block to the Jews. Pangtatlo, hindi lamang na ginagamit ng kaaway ang ating atensyon, ma-distract ang ating atensyon, ang ating mga feelings. Sometimes ginagamit din ng kaaway ang atin pong ignorance. Pag sinabi mong ignorance, yung kawalang alam sa salita ng Diyos. And this is very disturbing. Marami sa mga nagsasabing evangelical Christians daw sila, pero hindi alam ang Book of Malakay kung saan makikita. Hindi alam ang Book of Malakay kung saan makikita. Kristiyano, gustong sabihin hindi nagbabasa ng Biblia sa bahay. Sabi na nag-judgmental ka namang pastor. Kasi kung nagbabasa ka, Sister Ruth, kahit hindi ka nag-memorize, ma-realize mo habang huli, alam mo na kung anong pasunod niyan. Ako, weakness ko po ang mag-memorize ng anumang bagay. Lalong-lalo na kung numbers. Kaya hindi ko po memorize ang multiplication table. Nagbibilang pa rin ako sa kamay. 10 times plus 5, nagbibilang pa ako sa kamay. For sure. Pag makita niyo ako sa opisina at may kinukompute-compute ako, nagbibilang ako sa kamay. Kasi hindi ko memorize yan. Numbers Ay, minsan ang verse kasi, may number, John 3:16. Kaya hindi ko masaulo, hirap-hirap ako. Hirap na hirap ako. But sometimes, maraming Kristiyano dahil nga nahirapan sila mag-memorize, nahirapan din sila magbasa ng salita ng Diyos kasi parang pinaghihili sila at naantok sila. Back to number 1, gawa yan ng kaaway. At pag wala kang na-memorize ng Word of God, hindi ka familiar sa Word of God, you will become ignorant of the Word of God. 2 Corinthians chapter 4, verses 3 to 4, even
if our gospel is veiled, it is veiled only to those who are perishing. The gospel is a mystery. Yan parang sinasabi, the gospel is a mystery. Pag sinabi mong misteryo, ito po yung mga bagay na ipinakita sa'yo pero hindi ipinapaliwanag sa'yo. Okay? Ipinakita lang sa'yo pero hindi pinaliwanag sa'yo. Yan ang misteryo. Halimbawa, sinabi sa Biblia na mayroong isang Diyos. Tama no? Amen. Sinasabi din sa Biblia na ang Ama ay Diyos. May mga verses na nagsasabi na si Jesus Christ ay Diyos. At mayroong mga verses na nagsasabi na ang Holy Spirit ay Diyos. Di tatlo na. Pero ang sabi ng Biblia, isa lang ang Diyos. May mabasa ba kayo sa Biblia, Brother Roger, na ini-explain kung paano naging Diyos ang anak, paano naging Diyos ang Holy Spirit, at paano na ang isang Diyos ay naging tatlo? Mayroon bang explanation? Wala. Pero ipinapakita, ni-reveal sa atin na yun ang katotohanan. It is a mystery. Now, anong sabi ni Pablo? Since that gospel is a mystery, it is veiled. Pag sinabi mong veiled ay merong takip. Ito po ay tumutukoy sa karanasan ni Moises. Noong si Moises ay nakipag-usap sa Panginoon doon sa bundok ng Sinai, without him knowing na ang kanyang mukha ay nag-glow. Kaya yung mga tao, nung nakita nila si Moses, matapos makipag-usap sa Diyos, nag-glow ang mukha ni Moses, ang mga tao ay natakot. Ang tao ay ayaw nang lumapit kay Moises. Kaya napilitan si Moses na maglagay ng talukbong sa kanyang mukha. Pero gustong-gusto niya ng mga kabataan ngayon, yung mag-glow ng mukha. Kaya naglalagay sila ng mga kung anong mga talukbong sa mukha nila paggabi na medyo malamig-lamig na mabasa-basa. Tama, no? Para mag-glow ang klang mukha kinabukasan. Parang gusto ko rin gawin yun, Brother Roger. Anong tawag doon, Sister Iros? Yung nilagay sa mga mukha na yun, na mga pampag-glow-glow. Parang maganda din, no? Pero si Moises pala, makipag-usap lang pala kay Lord, nag-glow yung mukha. Praise God. Ganon din ang isang taong close sa ating Panginoon, may glow ang mukha. Amen. Pwede ang palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. If you are very close sa ating Panginoon, then you will experience the joy that God has in you. Pero ang sabi ni Pablo, ang gospel ay natalukbungan lamang para sa mga taong mapapahamak. Bakit? Because the God of this world has blinded their minds. Ang Diyos ng sanlibutan ito ay binulag ang kanilang mga kaisipan. Their minds are blinded by the God of this world. The God of this world keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the likeness of God. Ang Diyos ng sanlibutan ito, ang siyang nagtakip sa kalang mukha upang makita nila ang liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kahit gaano po natin i-explain ang salita ng Diyos, nahihirapan silang maintindihan. They are ignorant to the Word of God. And sometimes they are misusing the Word of God to justify what they are doing. They are misusing the Word of God in order to persecute those Christians who are really doing what the Word of God is saying. So in order to avoid these things, that Satan might rob us the Word of God, we need to first take seriously the urgency of understanding the gospel. Pwede bang sabihin natin lahat? Take seriously the urgency of understanding the gospel. Pansinin po natin yung mga keywords, seriously, urgency, and understanding. Hebrews chapter 13 verse 15, ang sabi ng ating Panginoon, today, if you hear His voice, do not harden your heart as if in rebellion.
Ngayon, pag marinig nyo ang boses ng Panginoon, huwag nyong patigasin ang iyong puso. Huwag tayong mag-rebuild kagaya ng mga Israelita. Ang reference ng nagsulat ng Hebrews ay during the time na kung saan ang Israelita ay umalis mula sa Egypt patungo sa Promised Land. Lahat ng mga taong 30 years old pataas na umalis sa Egypt, hindi nakapasok sa Promised Land, maliban kay Caleb at kay Joshua. Bakit? Because their hearts are hardened. Pinatigas nila ang kanilang puso. Hindi sila natuto sa halimbawa ng paraon. Diba? Ilang beses na pabalik-balik na ang tema na pinatigas ng Diyos ang puso ng paraon upang ang mga Israelita ay hindi makaalis sa Ehipto. So what had happened? Dahil pinatigas ng paraon ang kanyang puso, at siya po ay hindi niya pinayagan ang mga Israelita na lumabas sa Ehipto upang maglingkod sa tunay na Diyos. Ano pong nangyari? Nagkaroon ng iba't ibang salot sa Ehipto. Up to the point na maging ang kanyang anak, ang kanyang tagapagmana ay namatay. At lahat ng mga panganay sa Egypt ay namatay dahil sa plague. Mga minamahal at iniibig sa Panginoon, if we hear the voice of God, do not harden our hearts. Do not harden our hearts. Another example, ang mga tao sa panahon ni Noe. Di ba sa panahon ni Noe? Anong nangyari sa panahon ni Noe? Di ba nagkaroon ng baha? Ilan ang nakasurvive sa baha? 8. Si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang anak na si Ham, si Japheth, at saka si Shem, at ang kanilang mga asawa. So 8 lahat ang nakasurvive. Bakit 8 lang ang nakasurvive? Tingnan po natin sa 2 Peter, chapter 2, verse 5. God did not spare the ancient world, but preserved Noah, a preacher of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. Si Noah na nagpipreach ng katwiran. Actually, sabi nung ibang mga Bible scholars, for 100 years nang ginawa yung more or less 100 years nang ginawa yung arka. 100 years din siya nagpipreach. 100 years din siya nagpipreach that the flood is coming and the judgment of God is coming. Pero ano ang ginawa ng mga tao habang nagpipreach si Noah at habang ginagawa niya yung arka? Dahil darating na ang paghukom ng Panginoon sa Luke chapter 17 verses 26 to 27. As it was in the days of Noah, so it will be also on the days of the Son of Man. Anong ginagawa ng mga tao? They ate, they drank, they married wives. They were given in marriage. But no one listened to the preaching of Noah. No one understood what Noah is trying to say and warning them. So ano pong nangyari? They were all destroyed by the flood. At ang kautuhanan po ngayon, napakarami pong mapapahamak. Napakarami pong pupunta sa impyerno. Napakarami pong makakaranas ng hagupit ng galit ng Diyos sa kanilang pong mga kasalanan. Why? Because they are still just like the people of Noah during the time of Noah. And just like the Israelites during the time of Moses. And just like the Pharaoh of Egypt, they are hardening their hearts. Pinapatigas nila ang kanilang mga puso. Ayaw nilang makinig sa salita ng Panginoon. Ayaw nilang sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos. So anong nangyayari pag ayaw mong sundin ang salita ng Diyos? Kung hindi mo naintindihan na kailangan mo maintindihan ang salita ng Diyos, the enemy
the birds of the air will snatch the seeds. Kukunin, nanakawin ng kaaway ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ikalawa, in order to avoid this, pray to God to help you understand. Manalangin sa Diyos upang matulungan kanya na maunawaan ang kanyang salita. Napaganda pong attitude yan na pag tayo po'y nagbabasa ng salita ng Diyos, sabihin natin, Lord, tulungan niyo po ako, maintindihan ko ang iyong salita. Pag tayo po'y inaantok, manalangin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako matanggal ang aking antok upang maintindihan ko po ang iyong salita. Amen. Pag mayroon po nagdidisturbo sa atin, sabihin natin, may mga thoughts na nagdidisturbo sa atin, may mga feelings na nagdidisturbo sa atin, ay panalangin natin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako na matanggal, maalis itong kaisipan na ito, ang pakiramdam na ito, nang sa gayon maintindihan ko ang salita ng Diyos. Manalangin sa Panginoon. Because the fact is, tayong mga Kristiyano araw-araw nakikipagbaka. We are always in the battlefield. Nakikipagbaka tayo sa kaaway, nakikipagbaka tayo sa sistema ng mundong ito, nakikipagbaka tayo sa ating mga kahinaan, sa ating pagiging makasalanan. So what we need to ask God, Lord, tulungan niyo po ako na maintindihan ko ang iyong salita. Lord, tulungan niyo po ako para mapagtagumpayan ko ang mga bagay-bagay na ito na siyang humahadlang upang maintindihan ko ang iyong salita. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are fully to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Ang ginamit ni Paul, natural person. Tatlong klase ang tao. Natural person, carnal person, at saka spiritual person, Brother Roger. A natural person is a person na walang ibang iniisip kundi ang mga bagay lamang sa mundong ito. Kung paano yumaman, kung paano sumikat, kung paano maging masaya, kung paano maging fulfilled sa buhay. Wala siyang ibang iniisip kundi ako, at sarili ko lamang ang gusto ko. Tumutulong siya sa iba, pero at the end, ang kanyang purpose, sarili niya pa rin ang mapasaya niya. Naglilingkod siya sa Panginoon, pero hindi dahil siya naglilingkod sa Panginoon, kundi dahil maparangalan siya na sinasabi, relihiyoso ang taong ito. Malapit ito sa Diyos. Banal ang taong ito. They cannot understand the things of the Spirit because it is foolishness for them. Third, upang maiwasan po natin na tayo po yung pagnakawan ng kaaway sa atin po, sa salita ng ating Panginoon, not only that, we take seriously the urgency of understanding the gospel. We pray to God to help us understand His Word, but also we develop a skill of Christian meditation. Hindi po ito na uupo ka sa isang tabi, tapos ganon-ganon mo ang iyong kamay, at magsabi ng Jesus, 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 ng isang oras. Hindi yun ang meditation ng isang Kristiyano. Uso kasi ngayon yung yoga, at mayroon nagpo-promote ng Christian yoga. Ang yoga ay practice siya ng mga pagano. Ano ang meditation sa isang Kristiyano? Ito po yung pagre-reflect sa salita ng Diyos. Hindi pag-mention ng Jesus, 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 Jesus ng isang oras. Puro Jesus lang ang minimension niya, Sister Tel. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah ng isang oras. O praise the Lord ng kalahating oras. Hindi yun ang meditation ng Kristiyano. It seems Christian, but it is not. Kasi ang ginagawa din ng mga nag-yoga, binabanggit nila yung pangalan ni Shiva, ni Vishnu, kung ano-anong mga Diyos nila. Yun lang ang binabanggit-banggit nila hanggang matapos. Repeating noong isang phrase o ng isang word o ng isang sentence, paulit-ulit hanggang na makaramdam sila ng trance na parang lumilipat na sila kung saan-saan, yung parang lumulutang na sila,
na parang nakakalimutan nila lahat ng kanilang mga problema, lahat ng kanilang mga hinanakit sa buhay, lahat ng pait na kanilang nararamdaman. Psychology yun, psychological effect ng paulit-ulit na pagsalita ng isang bagay o ng isang thought o ng isang word. Pero ang meditation ng isang Kristiyano ay ang pagre-reflect sa salita ng Diyos at kung ano ang impact nito sa ating buhay. Umuupo ka sa isang lugar na ikaw ay hindi nadidisturbo, nagre-reflect ka sa salita ng Diyos at kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo, anong sinasabi ng Diyos para sa iyo, at anong instruction ng Diyos sa iyo sa mamagitan ng kanyang salita. That is the meditation ng isang Kristiyano. Acts chapter 17, makikita po natin si Pablo nangaral sa Berea. At sa kanyang pangaral doon sa Berea, yung mga tao ay very enthusiastic na sila po'y makinig ng salita ng Diyos na pinapangaral ni Pablo. They are enthusiastic. Pwede bang pakisabi? Enthusiastic. Tanungin niyo ang sarili ninyo, enthusiastic ba ako? Ano ang enthusiastic, Sister Ruth? Mayroong pananabik, mayroong pagkauhaw, mayroong pagkagutom sa salita ng Diyos. Na parang ba? Isang linggo kayo na puro gulay, tapos pag sabi ng nanay mo na, anak, mamalengke tayo, bibili tayo ng karne ng baka. Ano ang reaksyon ng mga bata? Bakaray? Ganun ba? Ano ang sabi nila? Wow! Magtatalunan pa sila, magsisigawan pa sila, yehey! Baka ang aming uulamin. Baka ba? O beef? Di ba ganun yun ang reaksyon nila? Hindi na, bakaray? Suay-suay parang, kasawa na kina. Ang enthusiastic, ito yung may pananabik. At ito yung mga taga-Berea. Nung makita nila, marinig nila si Pablo nangaral sa salita ng Diyos, they are enthusiastic, nananabik sila sa salita ng Panginoon. Pero hindi po sila huminto sa pananabik. Ang ginawa nila, binuksan nila ang Biblia in order for them to see if what Paul is preaching is in accordance to the Word of God. And that is the meditation. Hindi lamang sila nakikinig ng salita ng Diyos, kundi sila po ay nagsasaliksik ng salita ng Diyos patungkol sa katotohanan. Nakakalungkot isipin na marami pong mga Kristiyano maging sa panahong ito ay nabubulag pa rin ang mga kasinungalingan. Bakit? Because they are not actively meditating on the Word of God. And then the last thing na pwede po natin gawin bilang mga Kristiyano na nakarinig ng salita ng Diyos, nakatanggap ng salita ng Diyos, ay hindi lamang na tayo po ay maging serious sa atin pong pag-unawa ng salita ng Diyos. Hindi lamang na tayo po'y manalangin sa Panginoon upang tulungan tayong maintindihan ang kanyang salita. Hindi lamang na i-develop po natin ang ating skill of meditation, but also tayong lahat we need to come to Jesus Christ. Dumulog kay Jesus. Come to Jesus Christ. Bakit? Sa John chapter 5, verse 39. Itong mga Pariseyo na eksperto sa salita ng Diyos, itong mga religious persons sa Jerusalem na walang ibang buka ang kanilang mga bibig kundi salita ng Panginoon, have not found the way to salvation. Hindi nila natagpuan ang daan patungo sa kaligtasan. Bakit? Because they did not begin in proper foundation. Hindi sila nagsimula sa tamang simula. Itong mga taong ito, sabi ni Jesus Christ, you search the scriptures because in them you think you have eternal life. But they refuse. They refuse to recognize Jesus.
Sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And yet these people refuse Jesus. Gusto pa rin nila na magbigay ng ikapo. Gusto pa rin nila na maging relihiyoso. Gusto pa rin nila na magpuasa. Gusto pa rin nila na magtulong sa mga kapwa na nangangailangan. But they refused to recognize Jesus. Hindi ko po sinabing masama ang mag-ikapo, tama po yun, at ini-encourage po yun ni Jesus. Hindi ko po sinasabi na masama ang pagpupuasa o pagfa-fasting, tama po yun at ini-encourage din yan ni Jesus. Hindi ko po sinasabi na masama ang pagtulong sa kapwa, tama po yun at yun ang encouragement ni Jesus. But if those things alone, apart from Jesus, those things are useless. You cannot find life on those things. Sapagkat ang buhay at ang kaligtasan kay Kristo lamang matatagpuan. They search for the scriptures, but they fail to understand that the scripture bear witness about Jesus Christ. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagpapatunay patungkol kay Jesus. Mga minamahal at iniibig sa Panginoon, isa lamang ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Lumapit kayo sa akin. Amen. Lumapit kayo sa akin. The enemy is always busy upang tayo po'y pagnakawan ng katotohanan. Lumapit tayo sa katotohanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Alam nyo, ginagamit yan ng mga makamundong tao, yung you shall know the truth and the truth shall set you free. Ang truth daw ay ako daw ay babae sa lalaking katawan. That's the truth. Ang truth daw ay ako ay aso sa katawan ng tao. Yun ang truth. Ang truth daw ay kahit ako'y kulay brown, ang isip ko ay puti ako. That's the truth. And it will set you free because it will make you happy. They misuse the word of God because the truth in that passage refers to the Lord Jesus Christ and Jesus alone and not to your own truth. Ang truth doon, capital letter. It refers to Jesus. Kaya sinabi Jesus Christ, I am the truth. I am the way. And I am the life. It does not refer to your own truth or to your own perception of truth, but the truth of Jesus. Mga minamahal at iniibig sa Panginoon, isa lang ang katotohanan na makapagpapalaya sa atin. Ang katotohanan ng salita ng Diyos. Katotohanan ng salita ng Panginoon. Huwag nating hayaang nakawin ang katotohanan yan ng kaaway. And sometimes sa ibang parabola ng ating Panginoon, ang ginagawa pa ng kaaway, He will sow His own seeds. Siya po ay maghahasik pa ng kanyang sariling mga butil, ng kanyang sariling mga binhi, upang yon ang mag-prosper sa ating buhay. Guard ourselves with the truth of the Word of God.